Magandang araw po sa inyo mga pangga. Nandito po ako ngayon sa Lawton at magpaparehistro po ako ng motor dahil expired na po yung rehistro ng motor ko. Pagpasensyahan nyo na po kung malikot po yung camera ko dahil naglalakad po ako dito. Time check, mag-aalas 9 ng umaga. Kailangan po agahan nyo pumunta kahit saang LTO mga. Kung hindi, mahuli kayo kagaya sa akin na nasa hulihan po yung motor ko at marami na po yung nakapila. Mas matatagalan po yung pagkuha ng rehistro dahil nasa hulihan po ako. At dito umupo muna ako dahil yung una kong ginawa ay nagpa-insurance. Bago pala kayo pumunta dito mga pangga, may kailangan naka-xerox na po yung CR ng motor nyo para hindi na po kayo matagalan pa magparehistro. Dahil yun po ang ipapakita nyo sa counter magpa-insurance mga pangga. Yung binayad ko pala dito ay 690 magpa-insurance. Iba lang po yung sa emission testing. Ayan po, nakuha ko na kaagad yung insurance ko. Mabilis lang po at 690 lang po yung binayad ko dito. Diyan po sa counter galing itong insurance ko. Pagkatapos po kumuha ng insurance, dumiretso na po ako dito sa likod. Ipapakita ko po sa inyo yung pila ng motor at pila ng sasakyan mga pangga, di ba? Mahaba na po yung pila. Mag-aalas 10 pa lang po ng umaga. Ito po yung actual na pag-emission testing mga pangga. Bago po kayo pumunta sa LTO, siguraduhin nyo po yung tambutso nyo na stock dahil maigpit na po sila sa ngayon. Mayroon po kasi kanina rider na nakapipe po yung tambutso niya kaya bagsak po siya sa emission. Kaya sayang lang yung pagpunta niya dito. Yung parte naman po sa wiring, wala pong problema doon dahil hindi naman po nila chinecheck. Mini driving light man yan o kung ano man. Tapos yung GB box, okay lang po yun mga pangga dahil yung chinecheck nila ay yung tambutso lang po. Ayan na po, mahigit isa't kalahating oras din ako nagantay bago ko nakuha ito. 500 pesos po pala binayaran ko dito mga pangga. Ayan po, makikita nyo pasado po yung motor ko dahil stock po yung tambutso ko. May picture pa dyan si kuya, katunayan na pasado yung motor ko. At so ayun mga pangga, nandito na tayo. Bablaga. Ayan po mga pangga, galing na po ako sa loob at ito po yung binigay sa akin. Yan, may number po tayo na sinusunod mga pangga, number 72 po tayo. Ito po yung galing sa loob. Bago ko po ito nakuha, nag-sign up po muna ako sa portal na sinasabi. Kailangan po yung magsa-sign up po doon yung first owner ng motor o sasakyan kasi nandun po yung mga info ng first owner kagaya po ng birthday o ilang taon o kung sino yung nanay niya, tatay niya. Yun po kasi yung fill upan mo doon sa portal na nakasulat. Kailangan mong fill upan lahat yun. Medyo mahirap kapag nabili mo yung motor mo o sasakyan mo na second hand kasi hahanapin mo po yung first owner dahil siya lang po yung nakakalam lahat ng information. Yan po yung nakasulat doon. Dahil po dyan, marami pong hindi nakapagrehistro ng motor o sasakyan dahil hindi na po nila makita yung first owner. Kaya po may advice ko lang po sa inyo, bago po kayo pumunta ng LTO, kailangan nakontak nyo na yung first owner ng sasakyan o motor para po mag-sign up po doon sa portal na yun dahil kailangan po talaga yan sa LTO. Yun ang ipapakita doon. Ganito po, pupunta po tayo sa Google at isi-search po yung portal.lto.gov.ph at ito po ang lalabas mga pangga. Scroll down nyo lang at doon po kayo mag-sign in. Kung nahihirapan naman po kayo mag-sign in, magtanong lang kayo sa loob kung sino yung pwede o magpaturo na lang po kayo sa security guard. Pwede po kayo magbayad sa tao, nasa 50 pesos. Tandaan, gagawa po muna kayo ng Gmail at panibagong password para yun po yung permanent nyo na gagamitin bago makapasok dito sa portal. Yan po mapangga sa kanya yan. Kung nabili mo po yung motor, kailangan ng deed of sale. Oh, yan. Tapos yung notary, yan ang notary. Yan. ID nung May ID. binilhan mo. Ayan. Oh, May ID. ayan oh. ID ng binilhan mo. May pirma. Yan.
Ito yan po, kompleto si nanay. Nabili niya yung motor niya second hand at may contact po siya sa first owner. Bago kayo makapunta sa portal, mag-open po kayo ng Gmail nyo at gagawa po kayo ng sarili nyong password dahil yun na po yung gagamitin nyo permanent pag magpaparehistro po kayo ng motor o sasakyan. Basta tatandaan nyo lang po yung Gmail nyo at password para pag magparehistro po ulit kayo, yun po yung gagamitin nyo at hindi na kayo mag-open at magpo-portal ulit dahil nakapag-sign up na po kayo sa portal. Eternity later. Yan, nagutom po tayo mga panggap. Kakain muna tayo. Time check 1:20 po mga pangga ng hapon. Pagkatapos ko kain, dumiretso po ako dito sa loob dahil medyo matagal-tagal na po yung papel ko na hindi natatawag. Dahil nagtanong po ako sa iba, sabi nila kapag matagal na pong hindi tinatawag yung pangalan mo, pumasok kayo at tingnan nyo yung papel nyo kung nasa loob o kung nasa lamisa lang nakalapag. Kasi meron pong mga papel na field po kasi yung ibang tinatawag wala po yung may-ari ng papel kaya nilalapag lang po nila sa may misa. Kaya double check po natin dyan sa may tapat po nila para hindi po masayang yung oras natin at magtanong-tanong po tayo sa loob kung ano po yung proseso. Ito lang po yung ginawa ko mga pangga. Pumunta ulit po ako sa front desk at nagtanong kung nasaan na po yung papel ko para malaman ko kung inaasikaso nila o hindi. Kaya magtanong-tanong tayo. Ayun, pagkalipas ng 1.5 oras, tinawag na rin po yung pangalan ko at may binayaran po ako dyan sa counter. Nasa 400 mahigit po yung binayaran ko dyan mga pangga. Sana may natutunan po kayo sa vlog ko mga pangga at yung lahat-lahat na compute ko, nagastos ko sa pagparehistro ng motor ko, umabot po ng 1,500 mahigit po. Time check, 3:00 na po ng hapon. Kakatapos ko lang po magparehistro at ayan, tingin-tingin pa ako na parang tanga. Yun lang po, bye-bye. Piano TV, subscribe ng mga pare, hit the notification bell para